Dalawang isyu na lamang nalalabi para pag-usapan ng government at ng MILF Peace Panel sa pagpapatuloy ng talakayan sa magkabilang panig sa Malaysia. Ang detalye hatid ni Elena Luna, live mula sa Palasyo ng Malacanang. Magandang hapon sa iyo, Elena. Magandang hapon, Kirby. Tiwala ang palasyo na hindi maaapektuhan na magtutuloy-tuloy na ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, hindi makakaapekto dito ang usapin ng Sabah sa binubuong Bangsamoro Region. Dalawa na lamang na issue sa Bangsamoro Framework Agreement ang kailangang talakayin ng Government Panel at MILF Panel sa pagpapatuloy ng formal na usapan nila sa Malaysia. Ayon kay Presidential Spokesperson Edwin Lacerda, bahagi ang mga ito ng framework agreement na nilagdaan sa Palasyo Oktubre noong isang taon. So, ang natitira na lang diskusyon dito sa framework agreement, yung sa annexes, is I think the power sharing and the normalization. So, these are the only two annexes remaining in the discussion. So, hopefully, we don't know yet as to when it will start, but hopefully ito na lang dalawang issues na ang matitira. Kasabay nito, tiniyak ng palasyo na hindi magiging hadlang sa pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan ang issue ng Sabah. Remember from the very start, sinabing kinonsulta ang pamilyang Kiram tungkol dito sa peace process. It was not discussed primarily because the Sabah issue is a foreign policy issue. And for that reason, it was referred to the DFA. Pebrero ngayong taon, nilagdaan sa Kuala Lumpur ang Annex on Transition Arrangements and Modalities. Ginawa ito matapos ang ika-36 na formal exploratory talks ng mga negosyador ng pamahalaan at MILF. Nakadetalya sa annex na ito ang roadmap kung paano bubuuin ang Bangsamoro Region na siyang ipapalit sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM. Ayon rin sa palasyo, hindi nila nakikitang dahilan ang pagiging facilitator ng Malaysia para maantala ang usapang pangkapayapaan. Ito ay kahit pa nagkaroon ng kaguluhan sa Sabah na bahagi ng bansang ito. We are very hopeful that it will be completed, but as to the timetable, we will leave that with the panels. Again, this is the whole framework agreement together with the annexes has one purpose in mind, to bring about enduring peace in Mindanao. So this is much bigger than what we have. The current situation is Sabah right now. Ngayong araw walang public engagement si Pangulong Aquino. Meron siyang 4 na magkakahiwalay na pribadong meeting. Nagsimula ito alas 10 ng umaga kasama si Executive Secretary Paquito Ochoa at Cabinet Secretary Jose Rene Almendras. Sinundan ito ng alas 11 meeting kasama pa rin si E.S. Ochoa at ang Department of Justice. Alas 11 naman, sinundan ito ng alauna na meeting naman kasama ang alas 2 na meeting kasama ang Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. 3:30 naman ng hapon ang huling meeting ng para sa Magna Carta for the Poor. At yan ang ating balita mula dito sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako si Elena Luna para sa Telebisyon ng Bayan.